Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Maraming salamat sa Panginoon. Ang araw na ito ay hindi aksidente sa Lord. Kung bakit tayo nandito ngayon, hindi po aksidente na dinala tayo ng Panginoon sa lugar na ito para mapakinggan natin ang salita ni Lord. No? Bakit ba tayo pumupunta sa loob ng church? Ano bang dahilan ba tayo nagsisimba? No? Dahil sa loob ng church, napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Sige po, tayo po ay humanap ng upuan para po magkaroon ng kaayusan ng ating kapaligiran, no? At ang pagsalita ng Panginoon, pangungusap niya sa atin ay maintindihan natin mabuti. Sige po, yung po hindi pa po nakaupo, humanap na po ng maayos na upuan at sama-sama po tayong makinig sa salita ng Panginoon. Sige po, may mga vacant seats pa po na nandiyan. Salamat kay Lord. Sige po, lahat tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. Amen. So wala dapat nakatayo, dapat lahat tayo nakaupo at nakikinig ng word ni Lord. Dito lang tayo sa may upuan. Marami po upatin ko kay Kuya. Ayan. Para maayos sa yung dalawa nating poging kuya. Ayan. O dito. Tapos yung sa isa naman. O yan. Okay? So, makinig na po tayo mga bata. Wala na pong tatayo. Wala na magkukwentuhan. Makikinig tayo mabuti sa salita ng Panginoon sa oras na ito. Okay? Sige po, upo tayo mabuti. Ayan.
Amen? So bakit kaya January ang tinagurian? Alam nyo, no? Ang January ay simula ng bagong taon. At pag nagsisimula ng bagong taon, ano ang ginagawa ng mga marunong na tao? Nagkakaroon sila ng pagpaplano. No? May planning na nangyayari sa tao pagka January. No? Dito sa atin, meron ang karamihan nagkakaroon ng New Year's resolution. Amen? Pero sa mga anak ng Diyos, meron din tayong pagpaplano. So ang January, ito po ay tinagurian na Bible month. Nakaraang taon, o nung nakaraan, alala nyo nagkaroon tayo ng Bible parade. Amen? Meron ba? Pag may nakita ako nagsasalita dyan, papupuntahin ko dito sa harapan, seryoso ako. Dapat ang salita ni Lord, kapag ka ito na ay binibigkas, dapat tayo lahat nakikinig tayo mabuti. Hindi natin ginujoke si Lord. Kasi yung sinasalita dito sa harapan, hindi naman yan sa tao nang galing eh. Kay Lord naman yan ang galing, di ba? Pag may nakita ako nakatayo, at may nakita ako na nagkukwentuhan, papapuntahin ko dito sa harapan, dito sila magsasalita. Kuya, ikaw gusto mo? Gusto mo, upo ka. Upo. Makinig tayong lahat. Pag may nakita ako na nagsalita dyan, papupuntahin ko dito sa harapan. Makinig mabuti. Kasi sayang ang salita ni Lord kung hindi natin ito papakinggan. No, tayo papasok sa simbahan kasi gusto natin matuto sa Panginoon. No, hindi natin i-joke ang word ni Lord. Kailangan daladamahin natin sa ating puso para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kaya maraming mga tao pumapasok sa church, nakita ninyo, maraming mga tao pumapasok sa church pero ang buhay hindi naayos. Bakit? Kasi nandun lang sila sa mga gilid-gilid, nandun lang sila nagkukwentuhan. Pag uwi nila sa bahay, walang napulot, walang pinahon na salita. Kaya ang buhay pareho-pareho, paulit-ulit lang. Tayo mga anak ni Lord, dapat ang salita ng Panginoon talagang tinatatak natin sa puso natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ano ang itatanim natin kung hindi tayo makikinig na mabuti sa Lord? Ano itatanim natin? No? Ang pagtatanim, pag sinabi mong magtatanim ka, di ba? Ilalagay mo yan na mabuti. Bakit? Kapag kasi ikaw ay nagtanim, kailangan na i-root mo yung tanim mo. Bakit? Pag tumaan yung hangin, may nagsiselfone, akin na yung cellphone. Walang nagsiselfone. Pagka nandito tayo sa loob ng church, kukumpestiin mo na yung cellphone. Bawal mag-cellphone sa loob ng church kapag oras ng Word of God. Walang cellphone. Pag may nakita akong cellphone, i-confiscate natin yung cellphone. Sa school, kapag nag-aaral kayo, pag si teacher nagle-lecture na at nagsi-cellphone kayo, ano gagawin ni teacher? Kukunin ni teacher. Bakit? Kasi pag nandun kayo sa loob ng school, kailangan ninyong mag-aral. Amen? Kaya tayo nandun sa loob ng school kasi mag-aaral tayo. Hindi tayo magsi-cellphone. Pag pumasok tayo sa loob ng church, mag-aaral tayo ng salita ng Lord. Amen? Kung paano tayo seryoso sa pag-aaral natin sa eskwelahan, dapat ganun din yung pag-aaral natin sa salita ni Lord. Bakit? Yung mga estudyante nag-aaral ng mabuti, sila yung nakakakuha ng mataas na grade. Yung mga estudyante na pa-cellphone, nakakwento-kwento, pagdating ng exam, bagsak, itlog. Di ba? Gusto niyo ba yan? Anong grade mo? Itlog ba? Proud ka ba? Itlog ang grade mo? Di ba? Bakit? Kasi hindi nakikinig. Ganon din sa atin. Alam nyo, ang church ay school. Ito ay eskwelahan. Dito, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng pangsalita ng Panginoon yung ating mga spiritual na buhay. Ano ba yung spiritual life natin? Yung mga pag-uugali natin, inaayos ni Lord. Amen? Kung doon sa school, ang pinag-aaralan natin is yung mga academics, no? Extracurricular natin, yung mga PE natin, yung mga kung ano-ano pa na journalism, no? May pinag-aaralan tayo, dito rin sa loob ng church, nag-aaral tayo. No? At yung mga estudyante na talagang seryoso
Ngayon, hindi niyo pa yan naiintindihan. Pagdating ng panahon at huli na ang lahat, sasabihin mo, bakit ako hindi nakinig? No? Alam mo yung mga taong maayos ang pamumuhay, siniseryoso nila ang salita ni Lord. Bakit? Kasi ang salita ni Lord, yun ang nagdadala ng buhay. Amen? Seryosohin natin ang salita ni Lord kasi ang Lord hindi siya nag-joke sa atin. Gusto niya maging maayos ang buhay natin lahat. Kaya dapat kapag ang word ni Lord ay binabanggit na, dapat tahimik tayong lahat. Bakit? Kasi ibig sabihin talagang pinakikinggan natin, ninanamnam natin ang salita ng Panginoon. Katulad kanina, ano sinabi ng Panginoon sa Ephesians 6? Yung mga anak, dapat igalang ninyo inyong mga magulang, ang nanay at tatay ninyo upang ang buhay ninyo ay pagpalain at tatagal hahaba ang buhay ninyo. Kung lahat ng anak mapagmahal sa magulang, no, walang sumasagot na anak, lahat masunurin, lahat tayo maayos ang buhay natin. Walang anak na maghihirap kung susunod ng mabuti sa magulang. No, kasi ang magulang, wala yung hinahangad kung hindi yung kabutihan ng anak niya. Kasi sinasabi nga ng mga magulang, papunta ka pa lang, pabalik na ako, naranasan ko na lahat ng mga pinagdadaanan mo. Kaya makinig mabuti sa mga magulang kung gusto mapaayos ang pagmaang buhay. So ngayon nagsasalita yung magulang natin sa langit. Ang sabi ng Panginoong Jesus, makinig kang mabuti, itanim mo ito sa iyong puso at sa iyong isipan. No? Bakit sinasabi ni Lord yun? Kasi si Lord, hindi pa natin nakikita, nakita na ni Lord. Alam na ni Lord. Hindi pa natin alam na ni Lord. Wala pa tayo doon, nandun na si Lord. Alam ni Lord, kapag ito ang ginawa natin, ito ang mangyayari sa atin. Kaya pinagpapauna na niya. Ang bayan ng Israel ay tinubos ng Panginoon sa Ehipto. Ano ba ang Ehipto? Ang mundo. Ano ba ang mundo? Punong-puno ng kasalanan at ayaw ng Panginoon na ang anak niya ay nabubuhay sa kasalanan. Kaya ang ginawa ni Lord, tinanggal niya ang
Amen? Ang pagpapamilya ay isang napakalaking responsibilidad. Bakit? Sapagkat hindi mo na lang buhay ang dinadala mo. Buhay ng mga anak mo. Kaya mga kabataan, maging matalino kayong mabuti. Nakita na ninyo ang buhay ng mga pamilya natin. Alam na ninyo ang naging buhay. Madali ba? Hindi madali ang pagpapamilya. Hindi ba kayo? Kayo ay talagang nag-aaral. Lahat ng gastos ninyo, damit ninyo, pamasahe ninyo, pagkain ninyo, lahat yan. Gastos ng magulang nyo. Meron ba ditong estudyante na kumikita na sa sarili niya at siyang nagpapaaral sa sarili niya? Wala. Mahirap maging magulang. No? Mahirap. Ang pagmamagulang, ang pagpapamilya, hindi yan biro. No? Kaya nga ipinagpauna na sa Ephesians 5, ikaw na babae, ikaw na lalaki, ikaw na asawang lalaki. Sabi doon, babae, ikaw na asawang babae, magpasakop ka ng lubos sa iyong asawang lalaki, ikaw asawang lalaki. Mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sasaktan mo ba ang sarili mo? Papahirapan mo ba ang sarili mo? Kung tayo lahat nakikinig tayo sa Panginoon, ang buhay natin lahat maayusin. At kapag tumawag tayo kay Lord, dahil sumusunod tayo sa salita niya, kapag tumawag tayo sa kanyang pinakikinggan niya tayo, hindi lahat ng nananalangin pinapakinggan ni Lord. Hindi lahat. Bakit? Ang sabi ng Bible, sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Umalis ka sa harapan ko, ikaw na mapaggawa ng masama. Sinabi nila, bakit kayo lang ba ang anak ng Diyos? Sinabi mismo ng Bible, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap at nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos. Yun ang kanyang totoong anak. Di ba? Kaya alam nyo, kapag ang anak ng Diyos ay umiyak sa Kanya, hindi po talaga niya yan ipagkakain. No? Kung tayo lang ay nag-iingat ng salita ng Diyos sa puso natin, ito'y ginaganap natin, no? Nilalakaran
No? Napakasarap na ang isang buong pamilya ay sama-samang kumikilala at nagpapahalaga sa Panginoon. Amen? Magpahalaga po tayo mabuti sa salita ni Lord. At ang Panginoon, hindi po kasi siya tao. Hindi siya katulad ni Kuya. Kunwari, pag dumating siya, bibigyan mo siya ng upuan, papainumin mo siya. Hindi siya pisikal na nakikita natin. Ang Diyos ay Espiritu, yung sinabi ni Pastor Abe, for God is Spirit. Paano natin siya mapiplis? Paano natin siya mapaglilingkuran? Sa pamamagitan ng mga pag-uugali natin. Paano nalulugod ang Lord? Pag tinignan niya yung ugali natin. Anong klase na yung pamumuhay natin? Hindi ba tayo sumasagot sa magulang? Marunong ba tayo magrespeto sa mga magulang natin? Kahit nasasaktan tayo ng magulang natin sila. Yung pagrespeto sa magulang dapat nandoon, mga anak, at mga magulang ang pag-ibig sa mga anak. Alam niyo ang salita ng Lord, ang Bible, puro instruction ni Lord. Pag sinunod natin ang instruction ni Lord sa buhay natin, alam niyo ba kung saan tayo pupunta? Doon sa promised land. Kasi may pangako ang Panginoon. May promise siya sa bawat isa sa atin. Kung makikinig tayo mabuti, lalo na kung ikaw ay tatay, kung tatay ka, isang buong pamilya ang dala mo, responsibilidad mo yan sa Panginoon. Ikaw ang magiging padre di pamilya, ikaw ang torch bearer. No? Kung ikaw ay marunong na magrespeto sa Panginoon, ang buong sambahayan mo ay magre-respeto sa Diyos, walang dahilan na hindi kayo pagpalaan ng Panginoon. Walang dahilan para ang Diyos ay hindi malugod sa atin. Kung talagang nire-respeto natin at pinapahalagahan natin ang salita ni Lord. No? Iilan lang ang papasok sa church. At sa papasok sa simbahan, iilan lang ang magtatanim ng salita ng Panginoon sa puso. At yung mga tao na yun, pag binalikan mo ang buhay nila, nagtatranslate, makikita mo maayos, mapayapa, pinagpala, masagana. Bakit? Kasi marunong rumispeto sa Diyos. Amen. Apart from God, we are nothing. Alam niyo po, wala po tayong may pagmamalaki kay Lord. Kahit sabihin mo pang magaling ka, mayaman ka, malakas ka, wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Amen. Kilala po natin lahat, no? Talagang sabi nga pinakamagaling na hari ng panahon niya, si Haring David. No? Pero si Haring David, sa kanyang paglakad sa Panginoon, alam niyo ba kung ba't niya magiging hari niya? Marunong magpakumbaba sa Panginoon. So tayong lahat, nandito tayo sa loob ng church, mga kabataan, makinig kayong mabuti. Lahat na ituturo sa church, ilagay niyo ito sa puso ninyo. Baunin niyo mabuti. No? Kapag meron kayong nakausap sa labas at sinabing, halika na. No? Naku, masarap dito. Manigarilyo tayo. O kaya mag-cutting classes tayo. Ano sinabi ni Lord? No? Pakikinggan mo na ngayon ang boses ng Panginoon. Doon kayo lakad sa tuwid na daanan. Unang-una, makikita niyo mapipighati ang magulang. Alam niyo, sa totoo lang, wag niyo talagang paluluhain ang mga magulang ninyo. Mga bata, sinasabi ko na sa inyo, sapagkat yan ay talagang ipinag-utos na ng Panginoon. Kung ikaw ay anak, no, ingatan mo, hindi iiyak ang magulang mo sa iyo. Bakit? Sapagkat ang pagluha ng magulang ay napakabigat. Amen? Ang kalumbas niyan ay kinabukasan mo. Kung naiintindihan lang natin ang salita ng Panginoon, no? Sapagkat ang magulang natin dito sa lupa ay nagre-represent sa magulang natin sa langit. Kung yung magulang mo sa lupa, hindi mo kayang igalang at hindi mo kayang mahalin, respetuhin, paano kaya yung magulang sa langit na hindi nakikita? Paano natin sasabihin, mahal natin yung magulang natin sa langit? Paano natin sasabihin, respetuhin natin yung magulang sa langit? Kung yung magulang dito sa lupa na nakikita natin, nahahawakan natin, hindi natin nare-respeto. Mga anak, mga magulang, magmahalan talaga tayong lahat, no? At ang salita ng Panginoon, ang sinabi ni Lord, itanim natin mabuti. Laging may pangako ang salita ng Panginoon. Joshua 1:8, di ba? Ang sinabi ng Panginoon, pag dinidilihin mo ang salita
mayaman, mga sikat, mapera, mga mayayaman yun. No? Bakit? Kasi hindi nila pinahalagaan ang salita ng Diyos. Nananangan sila sa sariling lakas. Tayo mga kapatid, wala po tayong may pagmamalaki kay Lord. Maaring magaling ka, bata ka pa ngayon, malakas ka, matalino ka, para na sa'yo lahat pagdating ng panahon. No? Isang tinig lang ni Lord. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kung ano man yung ine-enjoy natin ngayon, kung ano yung pinahahalagahan natin ngayon, nandyan yan dahil ibinigay ni Lord sa atin. Pagdating ng panahon, kung hindi tayo mabuting katiwala ng Panginoon, ang sabi ni Lord, kukunin niya ang lahat na ibinigay sa atin. Nakita niyo dun sa parable ng talent, yung pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kakaunti, hindi niya yun in-invest. Hindi niya man lang inilagay ito sa bangko. Anong ginawa? Itinanim niya sa lupa, hindi na munga. Anong sinabi ng Lord? Kunin yan sa kanya at ihagi siya dun sa apoy dahil siya ay tamad at hindi mabuting alipin. Tayong lahat ay katiwala ni Lord. No? Anong pinagkakatiwala ni Lord sa atin? Yung buhay natin. Yung buhay natin, ilang taon ka ngayon? No? Huwag natin sasabihin na ay bata pa ako dahil nung panahon, nung ibinuburo yung tiyo ko, ang katabi niya ay batang-bata. Batang-bata, sabi ko, anong nangyari? Hindi dahil bata ka, ipagmamalaki mo sa Panginoon. Hindi. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang may hawak ng buhay natin lahat. Amen. Ngayon pa lang, magsimula tayo ng tama, January, isang buong taon ang lalakbayin natin lahat. Pagka mayroong lumapit sa iyo at nagsabi ng kung ano-ano, alam mo hindi yun mabuti, no, makinig tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, ang sabi niya dito, mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupa'y sasakupin ninyo. No? At ang sinasabi ng Panginoon, may pangako ang Panginoon. Ang sabi niya doon sa Deuteronomy 30:19-20, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong saling lahi ay mabuhay ng matagal sa lupang ipinangako niya sa ninuno ninyo si Abraham, Isaac at Jacob. Ngayon, binigkas ang salita ng Panginoon. Mamimili tayo. Sa buong taon, iraraan natin, nagsisimula pa lang ang 2026. Marami tayong pagpipiling gagawin sa buhay natin. Magmamataas ba ako o magpapakumbaba ako? Anong sinasabi ng Panginoon? Di ba? Anong sinasabi ni Lord? Mas masarap lumaban ng nakakumbaba. Luhod tayo kay Lord. Alam nyo, ang laban natin dito sa mundo, hindi natin gagawin ng nakatayo. Dahil kapag nakatayo mong ginawa, mapapagod ka lang, mauubos ka lang, manghihinawa ka lang. Dahil ang lakas ng tao may hangganan, may limitasyon. Kaya lagi ang laban natin kahit anong pagsubok yung dumaan, hindi tayo nakatayo. Anong nakagagawin natin? Luluhod talaga tayo kay Lord. Luluhod tayo sa Panginoon. At siguraduhin natin na ang puso natin ay maayos sa Panginoon sapagkat nakikinig ang Diyos sa mga taong may maayos na puso. Amen? Isang buong taon, marami tayong challenges. Maraming challenges na tayo ay pagdadaanan sa buong taon na ito. Marami. Kung ikaw ay magulang, asawa kang babae, asawa kang lalaki, maraming challenges. Mga kapatid, no? Kung tayo'y mag-asawa, sabihin mo na mapagod na ako dito sa asawa ko na to eh. Ano ba ito? Para paulit-ulit na lang to eh. Iwan ko na ba to? May pagpipili kang gagawin. Anong sinasabi ng Panginoon? Kung ikaw ay asawang lalaki, no? Lagi na lang ganun itong asawa ko, bumangera ko eh. Napapagod na ako, paulit-ulit na lang to eh. Ano, iiwan ko na ba to? Kung ikaw ay anak, lagi na lang nag-aaway dun sa bahay na
Amen? Hindi po pwedeng kapag may kailangan lang tayo sa Panginoon, tsaka lang tayo susunod. Alam ni Lord ang puso natin, sasabihin ni Lord sa atin, o nandito ka lang naman kasi may kailangan ka eh. Andiyan ka lang kasi nandiyan kailangan mo ko eh. Hindi ganun ang pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Diyos ay isang desisyon. Katulad ng mag-aasawa ka, desisyon yan sa hirap at sa ginhawa. No? Desisyon ang ginagawa natin kay Lord. At nakikita ng Panginoon yung katotohanan ng pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Kapag ka mahirap ang buhay, sumusunod pa rin ba tayo kay Lord? Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat kay Lord sapagkat nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Pagpalain tayo ni Lord, no? Mga bata, mga anak, mga magulang, asawang babae, lalaki, tayo pong lahat ay sama-sama na sumunod sa Panginoon, makinig sa salita ng Panginoon, at lakaran natin mabuti ang salita ni Lord para ang buhay natin maging mapayapa. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ama namin sa langit, salamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, O Lord God, Ama, salamat sa mga salita mo na narinig namin sa umagang ito, Panginoon. Ang panalangin namin, Ama, na ang bawat isa sa amin ay magbigay ng tunay, Panginoon, na pakikinig at pagsunod sa iyong mga unos, O God. Lord, ang iyong salita, ang Biblia, Panginoon, ay seryosohin namin ang bawat isa at kami po ay mabuhay, kaglay ang kapayapaan, ang pagsama, ang kagalakan at ang pagpapala mo, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, sa inyo lahat po, Diyos, ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. So tayo po ay tatako po sa pagpakikinig po ng tithes and offering and word. Ayan. Sige po, upo muna tayo. Okay, so sabi ng Luke 11:11, sinasabi po dito, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak? Kung humihingi ng isda? Well, bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Sa maliwanag po na sinasabi po sa atin ngayon, no, ng Lucas 11, na sinasabi dito, bibigyan ba ng ama ang anak ng ahas pag humihingi? Hindi kaya. Hindi magandang ibigay. Kundi kung ang mga anak ay humihingi sa tatay o sa magulang, bibigyan ito ng pinakamabuting ibibigay para sa Kanya. Ang Panginoon na siya na Diyos ay laging handang magbigay sa lahat ng humihingi sa Kanya. Amen? Kaya tayo bilang mga anak, humingi tayo ng mabuti, no? Humingi tayo ng mabuti na mas pinakamaganda sa buhay natin, na tayo ay makasunod ayon sa layunin ng Panginoon. Amen? Kung paano binibigay ng Diyos ang Espiritu niya sa lahat ng humihingi, laging handa ang ating Ama sa langit na ibigay ang lahat. Kaya sa atin ngayon, bilang mga anak na nakarinig kayo ng banal na salita, ano naman ang ating ibibigay sa Diyos? No? Tayo lahat ay nandito na, magbigay na po tayo. Thank you, Lord.
nalangin sa inyo na inyo pong pagbastusan, mga tayo sa operate na to, Lord, para maging siksik, tiklik, at ako pa, Panginoon. Ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay gamitin sa mabuti ayon sa nais mo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga nagbigay. Panginoon, dalangin mo namin, dalangin po silang pagpapalain, Panginoon. Kayo din po ang mga kabataan, mga hindi na kaya magbigay, Lord, at inyong pagpapalain. Kaya maraming salamat po sa iyong mga banal mong salita, Lord, na ikaw ay nararapat lang na ikaw ay aming tataas, pupurihin at pasalamatan, Panginoon. Lahat na nagmamahal sa ating Panginoon ay nagsabi na, Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay nagtadaos ng Bible Month at ngayon ay Bible Day. Kaya after po na ating service ay meron po tayong palaro. So meron tayong palaro pang Bible. Bible Day after service. Mabilis na mabilis para sa ating lahat. Magkakaroon po tayo ng palaro. No? Kaya salamat sa Panginoon. Once again, announcement natin every Tuesday, Thursday, and Saturday, meron po tayo devotion na alas 4 ng umaga. At every Wednesday, every Friday, meron din tayong virtual gathering. Meron po tayo every Wednesday ng midweek service via Facebook Messenger. Ngayon din po every Friday. Meron po tayong prayer night via Facebook Messenger pa rin. Lahat ng mga mayroon pong mga prayer request, lahat ng mga may prayer request, wag po kayong mahiya, wag po kayong magdalawang loob na ibigay po sa prayer ministry para sama-sama po natin maipanalangin yung mga nais natin idulog sa Panginoon. Yun lamang po, kaya po tayong lahat ngayon ay tumayo. Okay, salamat sa Panginoon. Next Sunday is Family Day. Thank you, Lord. At bago yan, bago tayo umawit, no? Awitan naman na si Kuya RR. Kuya RR, halika dito dali. Dahil ngayong araw at si Kuya JM, dahil sila ay kahapon si Kuya JM, eh, si Kuya RR naman na may birthday. Birthday ko na naman. Awitan natin sila. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang nagdari sa iyong pagsilang, maligayang, maligayang, maligayang Happy birthday, Kuya RR and Kuya JM. May God bless you more and more sa inyong buhay. Pagpalain kayo ni Lord. Palagi. Meron ka bang prayer, Kuya? Anong wish mo kay Lord? Wish ko na Lord, Jesus, Papa Jesus, Amen. Amen! Amen! Kaya yung wish niya, RR, kung ano man yung parang desire ng heart niya ay mapigay. Ganon din kay Kuya JM. Okay? Kuya JM, yung prayer ay ipanalangin natin sa Panginoon. Okay? Thank you, Lord. So, tayong lahat ay tumayo para po sa ating pamamasa panalangin. katagumpayan ng aming pong gawain sa umaga ito, kung saan po ang katagumpayan niyo po sa krus ng Kalbaryo ang tunay na mahalaga sa aming mga buhay. Lord, pinahawakan namin, Lord, ang aming pong narinig sa iyong salita sa Deuteronomy chapter 32 verse 4-6 hanggang
hanggang 47 kung saan po kailangan po namin po Lord na itanim sa aming po isipan ang bawat narinig natin po Lord na salita mula sa inyo. Amin po ito ipapangalan po Lord sa aming pong anak na ang galing po ay susundin po nila ito nang sa kayo po pagpapalain niyo po ang bawat buhay ng bawat isa at ang haba pa po ang buhay namin dito sa mundo ito. Itaas sa ating mga kamay upang tanggapin natin ang basbas sa Panginoon Diyos. Suwayin niyo ang pag-ibig, kapayapaan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Diyos amang nasa langit at kanyang buntong na anak na sa Jesus ang nagbibigay ng pag-ibig at buhay at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang lahat na magmahal sa Panginoon Diyos ay magsabi ng Amen at Amen.